Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Welcome po ulit kayo dito sa ating YouTube channel, Politika Artista PH mga kapatid. At ito na nga po mga kapatid, nagkaroon po ng pahayag ngayong araw ang Net25 ng saganang mamamayan, ang media outfit po ng Iglesia ni Cristo mga kapatid. Ito po ay galing sa saganang mamayan ni Ka Jen at ni Ka Nelson, kung saan po dito po umiere si Kong Rodante Marculeta mga kapatid. At ayun nga po, pinag-usapan po nila ngayon ang totoong nationality po ni Erwin Tulfo mga kapatid. At ayun nga yung sinasabi natin dito, yan po yung naging problema noon kung bakit po si Erwin Tulfo ay hindi po naiupo bilang DSWD Secretary mga kapatid. At ngayon po, ito po ay pinag-uusapan nila at may pakiusap po sila at meron po silang inilalatag na suwestyon upang mailantad po at upang mapaalalahanan po si Erwin Tulfo na kung sakaling dumating po ang pagkakataon na po pwedeng siya na po ang maglathala ng tunay po niyang citizenship mga kapatid. At pakinggan po natin ang naging panayam po ng Iglesia ni Cristo mga kapatid, ng Iglesia ni Cristo ng saganang mamamayan ng Net25 mga kapatid. Sila lang po ang naglalatag ng mga ganitong opinyon, suwestyon upang ito rin po ay makatulong kay Erwin Tulfo para po mapaalalahanan at para nga naman na kung sakaling mahalal siya bilang senador ay hindi po magkaproblema at para wala rin pong maikatwira ng COMELEC. Alam naman po natin na ang COMELEC ay may sabayas din to mga kapatid. Alam natin to na kapag malakas po sa kanila at sila po ay pumapanig, alam na natin kung ano ang mangyayari. Kaya mas maganda pa lang po, ngayon pa lang po ay may pakiusap ang Net25 ng saganang mamamayan na mailantad po ang tunay at si Erwin Tulfo na po mismo ang magsabi kung ano po talaga ang tunay niyang nationality. Siya po ba ay Amerikano o siya po ba ay Pilipino mga kapatid? Pakinggan po natin ang kanilang naging pag-uusap mga kapatid. Ito po ang kanilang usapan. Pagbawal na po yung political survey kasi aminin man natin o hindi, mukhang nagagamit ito para sa isang ang tawag natin doon, mind conditioning nason. Diba? Sana, ewan ko lang, sa party ho ng COMELEC ay kung magagawa nila dyan. Lalo pa nga, ang nangunguna, dito in fairness sa halos lahat ng survey na nangunguna itong si Congressman Erwin Tulfo. Di ba? Pero ako, again, sana wag naman masamain ni Kong Erwin bilang kapatid natin sa profesyon, sana ngayon pa lamang ay liwanagin niya, baka kasi mamaya dumating ang pagkakataon, magkaroon ng problema doon sa punto ng kanyang citizenship, di ba? Naalala niyo po, kasi ito yung sumalang doon sa pagdinig ng Commission on Appointments. Isa po sa naging dahilan kung bakit siya hindi natuloy at hindi po nakumpirma sa pagiging DSWD Secretary ay ang question sa kanyang citizenship na Yes, ano ba talaga siya? Mamamayang Pilipino o mamamayang Amerikano? Truth. Yun. Diba? Ayos. Kasi kung siya ba na dual citizen, kasi magiging problema ito diba? Sa kanyang pagnanais na siya po ay maging senador ng ating bayan. Tama. Ang naging problema lang noon sa CA hearing, ginawa nila executive session Diba? Ibig sabihin, hindi open sa public. Ayun. Ngayon po ang sitwasyon, kinakailangan ni Kong Erwin ang boto, ang suporta ng taong bayan. Pero, ililihim ba ni Kong Erwin ang kanyang tunay na katauhan? Yun, gandang tanong. Aaminin ba niya sa publiko na sinantabi ko na po ang aking pagiging mamamayang Amerikano? Ako po ay totoong mamamayang Pilipino. Good question. Sana po, kasi ako, again, wala namang, sana wag masamain ni Kong Erwin, wag sanang masamain. Ito ay bahagi din siguro ng ating unsolicited advice sa kanya. Good. Sana ngayon pa lamang ay liwanagin na niya. Kasi ang sabi ng COMELEC, bakit po niya nung naupo siya bilang representante ng ACT-CIS? Walang kumwestiyon, hindi siya kinwestiyon ng COMELEC. Ang balita ko, ang sabi ng COMELEC, hindi na siya makukwestiyon sapagkat congressman na siya At kung siya congressman na, ang dapat umakto sa kanya dyan, ang HRET, ang House
Status Electoral Tribunal. Hindi sakop ng COMELEC. Yes. Kaya paano nga niya ito ngayon? Siya tumatakbo sa pagiging senador. So ang sabi ng COMELEC, wala makapipigil sa tao kung merong ku-question sa kanyang pagtakbo bilang senador. Wait lang guys, mayroon lang ads. I-skip lang natin siya. Ayan, pagpatuloy natin. Dapat ang question, ngayon pa lang. Ayan. Kasi kung ito po'y mananalong senador at maluklok, sasabihin na naman ng COMELEC, wala po kami poder sa kanya. Ayan, COMELEC, makinig kayo ha. SAT na po, SAT na po yan. Senate Electoral Tribunal. Kaya, again, siguro wag nang hintayin ni Kong Erwin, ano? Yun, oo, tama din yun. At kumwestiyon nito na kanyang legalidad ng pagtakbo sa pagiging senador, ang suggestion natin, sana siya na mismo magsabi, ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng kanyang pagiging mamamayang Pilipino. Tama. I-denounce na niya yun yung kanyang US citizenship. Kasi noon sa Commission on Appointments, talagang hindi siya kinumpirma. Hindi siya kinumpirma. At napilitan siyang bumaba. At naupo nga itong si dating mayor, ngayon DSWD Secretary, Rex Gatchalian. So, ano ngayon ang ibig sabihin nun? Diba? May question sa kanyang citizenship. Yun, nung panahon na yun. Kasi yan dyan naman, baka naman na-remodyohan yan, na niya eh, diba? Well, kung na-remodyohan, kasi medyo mahaba-haba ng panahon yun eh. Ayun na nga, ang tanong natin na marami, bakit ito naging congressman siya, walang kumwestiyon? Ang sabi ng COMELEC, meron nga niyang mga ganyan, pero wala sa COMELEC ang usapin kasi nga, nasa HRET. Sa tingin ko naman dyan, baka ginawa na niya ng paraan yan. Kasi siyempre, ganito, yung i-denounce mo lang naman yung citizenship eh. Ng Amerika? Oo, tatanggalin mo. Para tanggalin ka ng... Kasi natural born Pilipino ka naman eh. Gagawin ba niya yun? O kaya ay, di ba? Gusto niya maging senador eh. Kasi ganito pagka siya nahalal, example lang, nanalo. Tapos hindi naman siya, pwede siyang pwede ba siyang tanggalin sa COMELEC pa rin? Dahil sa SAT. Sa SAT na eh. Oo, dahil tapos sa eleksyon. Alam mo naman, pagka-usapin mo na sa SAT at HRET, ngayon yun ang questionin sa Senado. Dapat yun nga, sabi ng COMELEC, magtanong ko naman sa COMELEC, bakit ninyo, di ba, may vote of proprio power, baka hindi ba, sabi yata, hindi sila pwede umakto kung hanggat walang ewan ko lang pero sa tingin ko dyan, inayos na niya yan. Sa mga marurunong. Paano kaya niya inayos? So, ayun na nga mga kapatid, narinig po natin. So, asaan po ang mga media, ang mga punyetang mga bayarang media na mga alam na po natin, ito po ay mga oligarko itong mga ito ay mga makatulpo din ito, no? So, nasaan kayo? Nasaan kayo ngayon? Ipakita nyo kung talagang hindi kayo bias, i-report nyo at questionin nyo ang tunay pong kalagayan ng pagiging isang Pilipino ni Erwin Tulfo. Siya po ba ay buong Pilipino or Amerikano o Pilipino? Ano po ba talaga? So baka pag dumating naman ng oras, alam naman po natin itong mga Tulfo na to, no? Na-question po ito noon ni Kong Rodante Marcoleta. Kaya nga po hindi ito nakapasa bilang DSWD Secretary dahil po sa kanyang citizenship. So ngayon po, ano po kaya ang lagay ng status ng pagiging isang Pilipino ni Erwin Tulfo? Mamaya po, mahalal siya bilang senador, at ma-question na naman po ang legalidad ng pagiging isang Pilipino niya, ay magiging problema na naman po ito, mga kapatid. Kaya po, ngayon, nagtatanong ang Net25. Isipin mo, ang saganang mamamayan ng Net25 na lang po ang nagbibigay ng mga ganitong thoughts, ang nagbibigay ng mga katotohanan. Nasaan po ang ibang mga media outfit na mapagkakatiwalaan at kung talagang hindi kayo bias, iulat nyo ang mga ganitong sentimiento. Ngayon pa lang ilatag nyo na. Nang hindi na po magkaroon ng problema si Erwin Tulfo. Manindigan siya kung ang kanya po bang pagka-Amerikano ay na-withdraw niya na or hanggang ngayon ay nananatiling Amerikano pa rin siya. Ito po ay magiging question. Ito po ay labag sa saligang batas ng Pilipinas na kung sakaling siya ay magiging senador, ay ito po ay hindi po makatarungan. Ito po ay unfair sa mga sumusunod po sa pulisiya ng pagtakbo
at bilang kandidato sa pagkasenador, mga kapatid. Kayo po mga kapatid, ipakalat nyo po ang naging panayam ng Net25 kasi nagiging tahimik po ang mga media. Alam naman natin ang mga ito, no? So, malinaw po ang naging pahayag ng Net25 ngayong araw. Malinaw na malinaw po ang totoong estado ng citizenship po ni Erwin Tulfo. Siya po ay Amerikano. Amerikano siya, kaya dapat po ngayon pa lang klaruhin niya na nang hindi na po magkaroon ng problema. Mr. Erwin Tulfo, pakinggan niyo po ang panawagan ng Net25 ng saganang mamamayan. Para po maging klaro po sa lahat ng Pilipino kung ano po talaga ang tunay na kalagayan at tunay na citizenship mo at nasaan po ang paninindigan mo. Ikaw ba ay nasa Pilipino at ikaw ba ay nasa Amerika? Kaya mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa naging pahayag po ng Net25? Paki-comment nyo po ang inyong mga kuro-kuros question dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan. Maraming salamat po sa inyong pag-support mga kapatid.